Kabayan, maligayang pagbabalik sa Weather Pinas. So ngayon meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay at pagkilos direksyon ng Bagyong Paulo. Aalamin natin yung mga detalye, pero bago natin ipagpatuloy, pakilike ho ng ating video na ito para tumaas ang ating views at makaabot yung engagement natin sa iba nating mga kababayan. Sa pinakahuling tala po ng Pag-asa, makinig ho kayo mga kababayan ng Pag-asa, no? Ang Bagyong Paulo ho ay huling namataan na meron pong line na 480 kilometers east of Infanta Quezon or 480 kilometers east of Baler Aurora. So sa ngayon ay nasa 85 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin. Malapit pa rin yan sa may sentro at merong bugso na umaabot po. Mas tumaas o mas lumakas ito sa 105 kilometers per hour at merong pagkilos po pa west northwestward sa bilis po na 15 kilometers per hour. So mamaya sasabihin ko sa inyo yung mga lugar na direktang tatamaan ito at pag landfall, yung landfall scenario niya sa araw po ng Biyernes. Inaasahan madaling araw ho ang kanyang paglandfall o umaga. So nakataas na rin ang storm wind signal number 1 and 2 sa malaking bahagi ho ng Luzon. Unahin na muna natin yung signal number 2. Ang signal number 2 ho ay nakataas ngayon sa Isabela, northern portion ng Quirino. Kasama po ang northern portion ng Nueva Vizcaya. At kasama rin dyan ang ilang bahagi po ng Kalinga, Mountain Province, Sipugaw at northern portion po ng Aurora. Signal number 2 natin ay meron pong warning lead time na 24 hours at may bilis ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour. Ang signal number 1 natin nakataas pa rin sa malaking bahagi ho ng Luzon, diyan sa Cagayan, Dares ng Quirino, Dares ng Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, sa may Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, northern portion ng Zambales, kasama po ang Tarlac, Nueva Ecija, Dares po ng Aurora, Dares po ng northern portion ng Bulacan, yung mga lugar ho na yan. So ang northern portion din ng Pampanga, apektado ng signal number 1, northern portion ng Quezon, kasama ang Polillo Islands, Camarines Norte at northern portion po ng Camarines Sur. So yung mga lugar na yan, nakataas ang signal number 1. Ngayon, alamin natin yung mga lugar na dadaanan ng Bagyong Paulo sa mga susunod na mga oras. So pagdating po bukas ng madaling araw, alas 2 ng madaling araw ho, 265 kilometers is of Baler Aurora. So ito yung sinasabi natin na paglandfall o landfall scenario ng Bagyong Paulo. At kung makikita nyo sa tinatawag natin na forecast, track and intensity forecast, Friday po talaga siya maglalandfall sa ganap po na alas 2 ng hapon. Pero alas 2 ng madaling araw, padikit na siya o palapit na siya ng palapit sa kalupaan po ng Baler Aurora. At pagdating naman ng alas 2 ng hapon, nasa vicinity na po siya ng Ramon Isabela. At eto na po yung paglandfall niya sa Isabela area na yan. At mas lalakas siya sa 110 kilometers per hour. At meron po siyang kategory na severe tropical storm. Pagdating naman po ng Sabado ng alas 2 ng madaling araw, 230 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur na ang kanyang lokasyon at ganap pa rin na severe tropical storm category. At pagdating naman po ng Sabado ng alas 2 ng hapon, eto nasa labas na siya ng Philippine Area of Responsibility, 520 kilometers west of Lawag City, Ilocos Norte, nasa labas ng PAR. Pagdating pa rin po ng Linggo, October 5, alas 2 ng madaling araw, 880 kilometers west of extreme northern Luzon, nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Alas 2 naman ng hapon ng Linggo, 1,145 kilometers west of extreme northern Luzon po siya. Kahit ito ilalabas na ng PAR, pagdating po ng Sabado ng Linggo, alas 2 ng Sabado po ng alas 2 ng hapon, no, pasensya na ho, ay makakaapekto pa rin yung trap or extension ng kanyang hangin sa kalurang bahagi ng ating bansa. At kung titignan nyo, nakataas ang signal number 1 and 2, possible sa paglandfall niya, araw ng Biyernes ay posibleng itaas ito hanggang signal number 3. So yung category natin, category 3, dahil nga po severe tropical storm, lamang yung kanyang pagiging pinakamalakas na category. Dahil ho sa banta ng Bagyong Paulo, nakataas ngayon ng heavy rainfall warning sa Isabela, Quirino at Aurora, no? Hanggang bukas po yan ng hapon.
Meron naman tayong ine-expect din na 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan. Friday po ng hapon sa Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan. Bukas ho yan sa Apayao, Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, sa May Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at sa May Albay. Pagdating naman po ng kinabukasan o bukas ho ng hapon hanggang sa Sabado ng hapon, 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan din ang ating aasahan sa May Ilocos Sur, sa May La Union, Pangasinan at sa May Benguet. 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan pa rin sa May Ilocos Norte, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Zambales. Kasama na rin dyan ang ilang bahagi ho ng Tarlac. Sa ngayon mga kaibigan, mga kababayan ko, pinag-iingat po ang area ng Isabela dahil dyan po direktang tatama at maglalaan po ng bagyong Paulo. Sa mga oras na ito, alam ko dapat nakapaghanda na po kayo. Yung mga bahay ho ninyo, yung mga light materials, kung hindi pa okay, asikasuhin na natin. Kung kinakailangan lumikas, yung mga nakatira malapit po sa mga baybayin, malapit po sa mga landslide prone area, sa babaan ng bundok, yung mga malalapit po sa mga ilog, umalis na kayo dyan. Ang ilang bahagi naman ng Visayas at Mindanao, possible o trap extension ng hangin na makaapekto at yung mga localized thunderstorm. So ngayon, yan muna ang pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po.